Magandang araw ho. Ito ho si Maluti Kia. Kayo'y nandito sa Maltik. Ang ating pag-uusapan, ginawa lang natin noong nakaraang Oktubre. Ano po ito? Ito po, nakita natin ang pagpa-file ng napakaraming mga tao para maging kandidato sa dadating na midterm election sa Mayo 2025. Ilan po ang nag-file, no? 43,033 ang kandidato na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy or COC. Makikita po natin na ayon na rin kay COMELEC Chairman George Garcia, a total of 33,652 candidates ay lalaki or 78.2% at 9,381 or 21% ang babae. So predominantly, marami pa ring kalalakihan ang nagfa-file para tumakbo at maging inyong kinatawan, whether that's local or national. Makikita po natin 183 ang nag-file para sa Senado, 153 noong 2019 at 176 noong 2022. Ano pong ibig sabihin niyan? Abay, tumataas. Maraming gustong tumakbo para sa Senado. Pagkamahal ho ng posisyon na yon. Pero nakakandara pa sila para sila ay mahalal ni Juan de la Cruz. Additionally, may 190 na party list groups. Out of the 190, 160 ang nag-file ng, anong tawag dito, yung sinasabi nilang intent to participate. Yan po ay bago. Dati walang ganyang intent to participate. At 155 ang nag-submit ng kanilang CONA. Kung titingnan po natin, out of the 183 aspirants para sa Senado, 66 na po ang dineclare ng COMELEC dun sa kanilang partial list. At 117 aspirants ang mukhang maaalis as nuisance candidates. Ano ho ba? Bakit nagiging nuisance? Alam po nyo, napakahalaga ng network at meron kang capacity to run a nationwide campaign. Yun po ang challenge sa isang senatorial candidate. Ano po ba ang mga requirements ng ating saligang batas? Simple lang po, no? Sa House of Representatives, dapat ikaw ay 25 years of age, ability to read and write. Yun nga yung ibang sabi, oy, dapat dagdagan na natin ng criteria, no? Pero yun po ang nasa saligang batas. Rehistratong botante at residente sa Pilipinas at least 1 year immediately prior to the election. Yan po ang sa party list at sa miyembro ng House of Representatives. Samantalang sa Senado po, ang pinakamababang edad, 35 years old. No? Kung titingnan po natin sa kasaysayan natin, ang dating mga leader natin, mga bata. No? Ang qualification naman po sa local government ay depende kung anong posisyon, pero ang pinaka-list ng age requirement is 25 years of age nung eleksyon, at yung mga bukal o nasa sangguniang panlunsod at bayan, 21 years of age. So anong sinasabi ng saligang batas? Merong age requirement, merong residente ka, merong botante ka, at ability to read and write. Ganun lang po kasimple. Wala nga pong requirement na dapat tapos ka ng kolehiyo. Yung iba, ang sinasabi, how do we elevate, how do we increase the bar? Kailangan po siguro nating pag-aralan. Dapat bang ilagay ang education or edukasyon as a requirement in seeking a position, an elected position? Ano po ang hinahanap ni Juan de la Cruz pag pumipili ng botante? Ayon po sa aming pahayag, third quarter survey, napakahalaga po ng track record. 8 out of 10 or 80% ang nagsasabi, pipiliin kita dahil sa track record mo. Okay? Hindi po edukasyon, iba po ang track record. Ang track record, yan pong sum total ng pamumuhay ng isang tao para mapakita mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo bilang isang leader. 70% ang nagsasabi advocacies and stand on issues.
So ano bang stand ng mga kandidato sa corruption? Ano bang stand ng kandidato sa ayuda? Ano bang stand ng kandidato sa ekonomiya? Yan po ay tinitingnan ng ating mga botante. At lumalabas po ang 39% ay edukasyon. Pangatlo lang naman po, tinitingnan nila. Parati ko nga sinasabi, kahit ka-graduate ng Harvard, ng Stanford, o yung malalaking dambuhalang pamantasan sa Estados Unidos, hindi po mahalaga yan kay Juan de la Cruz. Ang mahalaga kay Juan de la Cruz, track record mo. At pumapaloob po sa track record, yung tinatawag na tiwala. No? Kung hindi ka pinagkakatiwalaan, napakahirap pong mahalal. Ang awareness, kakilala. Ang pinagkakatiwalaan, trust. Paano ho kayo magko-convert? Dapat po mas mataas ang tiwala kisa sa awareness. Ang awareness po, universal at 75%. Pero kung ang iyong trust ay less than 1/3 of your 75%, may problema po kayo. Hindi po kayo makaka-convert at ang conversion po sa political management, yun po ang paano ba ako makakuha ng boto? Paano ka ba iboboto as senador? Napakahalaga rin po, ano ba yung mga traits na hinahanap ng botante? Abay, unang-una ho, honesty and never involved in corrupt practices. 28% ho yun. Para napakahirap yata ho makahanap yan ngayon, no? Pero subukan ho natin dahil may 90 days tayo para talagang tingnan ang bawat isa. Ikaw ba ay na-involve sa corruption? Ikaw ba ay na-involve sa misfeasance? Ikaw ba ay may illegal na transaksyon? Dapat po ating titingnan, ating bubusisiin ang bawat kandidato. Bakit ho? Kasi ho ayaw ho natin mabudol. Tandaan po natin ha, huwag pabudol. So, kung pupunta naman po tayo sa sino ang nakaka-impluwensya kay Juan de la Cruz sa pagboto, abay, sinasabi po ng ating respondents, 47% decision nila. Dati, there was a time na pag nag-usap sa pamilya, yung nanay, yung tatay, pag sinabi, dito tayo boboto, susunod ng anak. These days, so, hindi. Very personal ang pagboto. So, 47% are saying, iboboto namin because I like that person. Elections are solely my decision to make. Sumusunod po dyan ang pamilya, ang nakaka-impluwensya. Pero mababa na po, mga 17% lang. Tapos ang social media, nako, ang dami nagsasabi, ay gusto ko may social media, gusto ko gwapo ako, maganda ako, gusto ko parati ako nakikita. Abay, basihan ho ba yan sa pagboto? Lumalabas po, 12% lamang ang nagsasabi na pag nakita ko yung social media post, iboboto ko siya. At ang huli po ay endorsement, no? Pag sinabi ng national official, ito ang ating iboto, 10% lang ho yan, no? Yan ho ay sa punto de vista ng botante. Iba naman po yun sa punto de vista ng sino ang pwedeng mag-endorse. Another session po natin yan dito sa Maltik. So ano napakahalaga? Pag pinag-uusapan natin, paano ba bumoboto si Juan de la Cruz? Unang-una po, yung requirement ng saligang batas, no? May certain age, residente, botante, at marunong sumulat at magbasa. Yung bahong pirma, tama yun, kung yun lang ho ang alam, marunong yun ang pirma niya, no? So, hindi ho napakahalaga ang edukasyon, kaya nga parating sinasabi, siguro dapat natin pag-isipan na ibahin na ang requirement para sa pagtakbo sa posisyon. Makikita po natin na 90 days ang campaign sa national at 45 days ang campaign para sa local. Napakahalaga po niyan. Ano pong ibig sabihin niyan? Binibigyan kayo ng saligang batas ng 90 days para desisyonan sino ba ang dapat kong maging leader sa national. Okay? Bakit pinag-iba? Kasi ho ang national ho buong bansa. Samantalang ang local, district representative lang ho yun, at ganun din ang local mayors, governor, yun po ay 45 days. So, sa darating na eleksyon, ang simula po ng ating kampanya ay Pebrero 2025, February
10 to be exact. At ang ating eleksyon po ay sa Mayo. No? Napakahalaga po na gamitin natin ang panahon para tingnan ang background ng bawat isa, para tingnan, ito ba ay nag-hair follicle test? Kailangan po yan. Ito ba ay nag-neuropsychiatric exam? Kailangan rin po yan. At ang pinaka-importante, yung pong tinatawag na lifestyle check. Ano ang lifestyle check? Abay, kung congressman ka, paano ka naman nakakabili ka agad ng helicopter at private airline? Private jet, hindi airline. No? Kaya kailangan po nating tingnan ito. Kasi napakahalaga po na ang ating kinatawan ay talagang nagre-representante sa atin sa susunod na 3 taon. Napakahalaga po yan kasi ang term ng office ay 3 years sa House, 3 terms, ang maximum sa Senado, 2 terms consecutive. Ano pong ibig sabihin yan? Almost 1 decade. Lifetime na ho yun. Tumatanda tayo sa ating mga posisyon, nagkakaroon po tayo ng pananaw sa ating buhay, pero ang ating politika kailangan po magbago. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share.